So Rene, after your palarong pabansa, diretso ka na ng Ateneo de Manila. So tingin mo Rene, anong mabigay mo sa team sa Ateneo de Manila? Yung palaging pa-down sa court, tsaka ibibigay lahat kada laro. Sliding! Si Butterboy! Mr. MVP for a reason. Mabay na. Yun ang last po naming yakap sa airport. Buhay ng dalawang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na uwi sa Rene Baterbonia nasawi sa pagkalunod. aton sa Osaka team building activity sa Aurora. Ina ng isa sa mga biktima na nanawagan ng hustisya. Bit, gumising ka kasi hintayin mo pa ako, may pangarap pa tayo. Tapos nakita ko na yung anak ko na umiiyak po. Nakita ko na siya na umiiyak po. Kahit bangkay na po siya. Nagsasama yung nervyos ko, galit ko, lahat parang ganun. Parang kailangan ko rin mamatay, magsama kami. Ganyan yung masasabi ko. Ang question po namin is, humingi po ba ng tawad ang Ateneo? Inintay ko pa po yung pagdating nila doon, nasamahan ako nila, dadamayan nila ako, sasabihin nila, Mami, patawad talaga, ganyan talaga nangyari. Walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto. Kapal talaga ng mukha. Galing pa yung anak ko doon sa Aurora. Hindi man lang nila binihisan, hindi nila linilisan. Parang sinabi lang nila, Oy, kunin mo yung baboy doon na nakatay ko, dalhin mo dito sa Arlington kasi dito natin lalapain yan. Tapos dinala nila yung anak ko doon sa Arlington, walang kasama, walang Ateneo, walang teammates na kasama. Kahit nag-convoy lang, ma'am, wala talaga. Pero in your part, napatawad nyo na po ba sila sa nangyari sa anak ninyo? Wala nga silang respeto, ma'am. Patawarin mo pa agad-agad. Respeto lang yung gusto kong kunin sa kanila. Hindi mo talaga mapatawad ka agad-agad yung mga taong walang respeto sa'yo. Alang-alang ng anak ko, lalaban talaga ako sa pinapakita nila. Kasi wala silang respeto talaga. Alam niyo yung story ni Bobet, isa yan sa pinakamasakit na trahedya na nabalita sa Pilipinas. Kasi parang nung nalaman namin yung story niya, parang yung pakiramdam lalo na bilang ina sa mga nanay, yung naudlot na pangarap, naudlot na potential, ito yung forever ka magkakaroon ng question na, what if? Ano sana siya ngayon? Opo. Sino sana siya magiging in the future? Pero para sa isang ina na katulad nun, that you're living with the pain and the tragedy and the trauma na nawalan ng isang anak habang buhay niyong dala-dala ito. Opo. So bago po natin pag-usapan yung buhay at kung sino si Bobet bilang isang magaling na basketball player, gusto ko ikwento niyo po muna sa amin kung paano yung buhay niyo sa Agusan del Sur. Tapos, ilan po yung anak ninyo? 7 po. 7. Si Bobet po ay Pangalawa po. pangalawa. Kaya number 2 po yung number niya kasi pangalawa siya. Paano niyo po i-describe si Bobet bilang isang anak? Una, lahat naman ng anak ko is mabait. Lahat naman ng anak ko is matulungin. Pero sa ugali, siya yung mas makuhaan mo ng answer po na pag may problema ako, magkakaroon ako ng answer pag magsabi ako sa kanya. Yan po. Para siyang hindi lang anak, parang kaibigan niyo na rin. Opo, parang opo. pwede niyo siyang best friend. Opo, ganun. opo. Pero paano po siya sa mga kapatid niya? Paano niyo po Ganon siya din po. i-describe? Maalalahanin, tapos hindi lang sarili ang inuuna. Tapos pag magkakaroon po siya ng pera, income niya sa basketball, hindi talaga yan katulad ng iba na bili ako kaagad ng bagong sapatos, bagong pants, bagong t-shirt, ma'am. Kundi sinasabi niya, papadalhan kita, ma, ito para sa kapatid ko, ma, bigay mo sa kanila, bilhan mo sa Jollibee, ganyan. Tapos ito, ma'am, para sa'yo, ma. Nung naano po siya sa palarong pambansa doon sa Agusan Mars, may incentive po siya sa
DepEd po. Yun, nagsabi siya sa akin na, ipapadala ko po tong pera sa iyo, 13,000 yun, para ipapaayos mo doon sa bahay natin. Kaya yun, ginawa ko naman yung sabi niya. Kasi ang pera, pinapahalagahan talaga namin na kahit mawala siya, may project kami. Paano nyo po i-describe yung pamumuhay nyo sa Agusan? Ano po yung trabaho ni Mister, kayo po? Ako po is Tubong Agusan Mars po, kung saan nakukuha si Lolong, andun po kami. Floating. Yung lolong na crocodile? Opo. Floating po yung bahay namin, floating house po. Dati is isang basketball player din yung husband ko. Yung nag-asawa na kami, kahit anong hanap buhay. Pumapasok ng kahit anong trabaho? Opo. Siya po ay isang tricycle driver po. Tapos ako po, nagtitinda po minsan sa kantin, sa school. Pagkatapos nun, uwi na naman ako sa bahay. Magbinta na naman ako ng kakanin, parang palagsing po yung tawag. Tapos, pagka maubos na po yun, magmamanicure po ako. Pagkatapos ng manicure ko yun, magkukuha na naman kami ng isda sa palengke. Tapos ibibinta ko. So para po maitaguyod niyo yung 7 anak ninyo, lahat ng klaseng trabaho pinapasok ninyo? Opo. Pero si Bobet po, kailan nyo nakitaan ng talento sa pagbabasketball? Maliit pa sila, nagsasama sila sa husband ko na magbabasketball kasi may tempo yung husband ko. Tapos yun, sumasama sila kahit saang lugar sa Agusan del Sur po. Hanggang mga 10 or 12, 13 ganyan, nagbabasketball na po sila. Pero ang balita ko, bago pumunta si Bobet sa Maynila, sikat na siya sa Davao. Talaga? MVP na. Opo. Kahit naman ma'am, hindi lang sa Davao, sa aming lugar, sa Agusan del Sur, talagang top 1 yung anak ko doon. Pagdating sa basketball? Pagdating sa basketball. Kasi MVP yan sa Interbarangay, MVP din sa Governor's Cup. Yung lahat ng sinalihan na malaking liga, hindi talaga yan wala siyang award. Kung hindi siya MVP, magiging mythical 5 siya. Meron siya talagang kakaibang talento pagdating sa, iba yung skill niya pagdating sa basketball po. Sa basketball. Pag kinakausap niyo yung anak niyo si Bobet, sinasabi niya kung ano yung pangarap niya? Dati, yung magkakain kami sa bahay, tapos darating din yung araw na yung kakainin namin hindi na ganyan, ma-provide nila yung lahat ng kailangan namin sa araw-araw. Sabi ko naman na hindi naman tayong na mayaman. Gusto ko lang maiahaw na hindi hirap na kailangan yung pang-araw-araw namin na gastusin. Pero siya po yung personal na pangarap ni Bobet na kwento niya sa inyo? Opo, ma'am. Sabi niya, baka isang araw, isa na akong sikat na basketballista, ma'am. Kailangan ko po yun ipakita sa lahat na kung ano yung puno daw ng papa niya, siya ang magtatapos po. Siya ang bunga. Opo. Kasi parang kumbaga, may mga ganun talaga yun. Yung naudlot na pangarap ng magulang ang nagtutuloy yung anak. Tapos talagang nagtatagumpay sila. Opo. Paano nakarating si Bobet sa Maynila? Sinabi po ng coach niya sa Davao, Mami, si Bobet, i-endorse po natin sa Ateneo, Manila. Kasi talagang pangarap naman yun ng anak ko na maging makapag-aral dito sa Maynila. Tapos, sabi pa nga niya, kahit saang eskwelahan basta kay may scholar ako, tapos makapunta ako ng Maynila kasi dito ang opportunity po. Bukod sa Ateneo, maraming eskwelahan Ay, opo, ma'am. ang gustong kunin si Opo, Bobet. ma'am. Ano-ano po yung mga eskwelahan na nag-offer? San Bida, Lasal, San Sebastian. Kung bibilangin ko lahat ng mga eskwela. Pati daw po UP. Opo, lahat talaga, ma'am. Lahat ng eskwelahan? Parang lahat ng school talaga. Gusto si Bobet? Opo. Tapos yung sinabi namin na maghanap tayo ng school na hindi lang kayo ang maging scholar, kundi kasali yung mga kapatid nyo. Kasi alam nyo naman, nahirap tayo sa mga pang-araw-araw, lalo na sa pagdating ng pag-aaral. Paano na yung mga kapatid nyo? Kaya kahit maraming offer, ma'am, Sa iba-ibang school? Sa ibang school, ma'am, may 1.5, may 500,000, may 200, may 100.
Basta ma'am, May 1.5 million na offer. Opo, ma'am. Tapos sabi niya gusto niya sa San Bida. San Beda po ang first choice. Opo, tapos sabi ko, paano na po yun na pag pumunta ka doon sa San Bidas, Manila kaagad, unang-una, yung kapatid mo mabalik dito sa Agusan. Hindi, magbabayad na naman ako ng training para makapag-training, ganyan. Kaya sabi niya, okay ma, sabi niya. Kaya sabi ko, sa Ateneo ka na, total top 1 naman yun na university dito sa Davao. Tapos, isa pa, madagdagan pa yung skills mo, makapag-aral pa din yung kapatid mo doon, sabi ko, kasama sa scholar. Kasama po yung Opo. kapatid sa scholarship na Opo, in-offer nila. opo. Kaya sabi niya, okay din ma'am, doon na lang ako para sa kapatid ko. Kaya yun, nung doon kami sa Ateneo. Di man, Anong di year Davao. po siya nung nag-Ateneo? Grade 11 po. So, year 20? 2024 to 2025 po. 2024 lang siya unang pumasok sa Ateneo. Paano yung unang paghihiwalay na pupunta siya sa Maynila? Kasi para sa isang ina na mahihiwalay sa anak niya, isa sa pinakamahirap na pakiramdam yon. Kaya nga yun ma'am, nung hinatid ko na siya sa airport, iyak talaga ako. O kasi meron kayo nag-viral na video na nagyayakapan kayo. Opo, yun ang last po naming yakap ma'am sa airport po, patungo siya dito sa Maynila. Pero di pag nakikita niyo yung video na yun kasi nag-viral, mas may kirot sa... Talaga ma'am, hindi Sa dibdib. mababayaran po yung lungkot na ano ko. So, pumunta na tayo doon ngayon sa training kung saan sila pumunta. Nakwento po ba sa inyo ng anak ninyo yung sa team building bago sila pumunta doon? Sinabi lang niya sa akin na, mag-training po kami sa Baler, sabi niya. Tapos, 1 week, wala kaming cellphone. Kuha daw nila yung cellphone, 1 week daw. Sabi ko, kailan kayo pumunta? Sabi niya, baka bukas. Tapos bukas din, wala na akong cellphone. Parang Saturday po yun, nag-ano siya sa akin, message. Sabi ko, so ibig mong sabihin, next Sunday ka pa magkaroon ng cellphone. Sabi ko, Yung cellphone kaya mawawala dahil bawal po sa team building. Opo. Tapos sabi ko, sige, yung cellphone mo, magme-message lang po ako araw-araw sa'yo para pagdating ng Sunday, mababasa mo yon. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, saan ba yung Baler? Sabi ko, sa ibang bansa ba yon? Sabi niya, hindi ko po rin alam Hindi niyo pa po alam kung saan yung Baler. Oo, hindi Opo. po rin niya alam kung saan yung Baler. Tapos, nung yung tumawag na, sabi niya, ay dito lang pala yun ma, sa Luzon daw. Sabi niya, mag-training kami. Sabi ko, ingatan mo din yung katawan mo kasi iisa lang yung katawan. So Saturday yung huli siyang nag-message sa inyo. Opo. Kailan ho kayo uli nakarinig ng tawag mula sa anak ninyo? Wala na po ma'am, yun lang po. Kailan may tumawag sa inyo tungkol sa nangyari kay Bobet? June 8 po ng 4:30 yata, 4:35. May tumatawag sa inyo? May tumatawag po sa akin. Sino po yung tumawag sa inyo? Hindi ko po siya kilala doon sa Facebook ko po, sa Messenger. Sabi lang niya, hello po ma'am, mother po ba ito ni Rene? Sabi ko nga, opo, bakit po? Ma'am, sorry kasi na-aksidente po yung anak mo. Yan. Sino po Tapos, yung tumawag sa inyo? Hindi nagpakilala? Hindi ko po, talaga. Tapos sabi niya sa akin na ganito po ma'am, nalunod po siya sa dagat. Tapos sabi ko, sino po ito? Sino po yung tumawag po sa akin? Kasi yung account is, hindi ko na po siya matrace po yung account. Tapos sabi niya na aksidente yung anak mo, nalunod sa dagat, napatay po siya. Tapos, Sa unang tawag pa lang, sinabi na sa inyo na wala na yung anak ninyo. Opo. Nung narinig niyo po yun, Yun, iyak na ako doon. Yung narinig ko po yung tawag niya. Tapos, nung sinabi niya na wala na talaga, iyak na iyak ako. Parang nawalan ako ng malay yata, mga 2 or 3 hours yata. so nawalan kayo ng malay for 3 hours. Opo, ma'am. Nung nagising kayo, Yun, iyak na naman po ako. Tapos,
inano ko po yung cellphone ko kaagad. Yun nga, nabasa ko na po yung confirm po sa Ateneo de Manila na wala na po yung anak ko. Pero hindi pa nila na-confirm sa akin na ang bangkay ng anak ko po. Kaya hindi pa rin po ako naniniwala na patay na po yung anak ko. Kasi wala pa silang isang picture na nag-send sila sa akin na ito na po yung anak mo, bangkay na. Dinala na namin sa ospital, dinala na namin sa Arlington. Wala talagang kontak na yan. So, ang message na nakuha nyo sa cellphone nyo ay message lang. Hindi po. Ay, yung post lang po ng Ateneo na wala na po yung anak ko. So, ano po yung mga sumunod na nangyari after nun? Yung kapatid ng husband ko po, tita ni Bobet, pinalipad sila dito sa Maynila para maano yung bangkay po ni Bobet sa Arlington. Masalubong nila po. Nakarating din yung bangkay ng anak ko. Nauna lang sila. Kaya yun, tinawagan nila ako na, Bet, ito na talaga, patay na yung anak mo, ito na yung bangkay. Kaya litong-lito ako, ma'am, kasi first time ko na nakita na bangkay na talaga yung anak ko. Nagdesisyon kaagad ako na lumipad dito patungo sa Maynila. Tapos nung tumawag yung, ano po, nag-video call po kami. Pinakita sa inyo sa video yung Opo. anak ninyo. Opo. Tapos sinabi ko sa kanya na, Bet, gumising ka kasi hintayin mo pa ako, may pangarap pa tayo. Tapos nakita ko na yung anak ko na umiiyak po. Nakita ko na siya na umiiyak po kahit bangkay na po siya. May luha? Opo, may luha po siya. Kahit bangkay na siya. Nakita Opo. niyo? Tapos hindi naman po siya katulad kay Adele na ano po, totally na po siya, kasi yung mga kamay niya, hindi pa talaga totally, Violet, parang ganun. Oo, tapos yung mga dito niya, parang mainit-init pa. So, umasa pa kayo na Umaasa ako, ma'am, siguro kung tinulungan talaga nila yung anak ko, talagang 100% mabubuhay pa yun. Pero feeling ko lang parang wala na. Hindi nila tinulungan. Yan lang po. Yan lang po. Parang kailangan ko rin mamatay, magsama kami. Ganyan yung masasabi ko. Kasi nung huli niyong nakita, magkayakap pa kayo, tapos yung sumunod hindi na, talaga ako, nakahiga na siya. Hindi ako nag-expect na ganun nang nangyari. Sa 4 na araw lang, ganyan na yung anak ko. Parang nagsasama yung nervyos ko, galit ko, lahat parang ganun. Parang masabi ko, gusto ko samahan siya. Ganyan. Parang a part of you died. Opo. Parang may namatay na rin sa loob ninyo. Opo. Kasi galing sa inyo yun. Opo. At saka yung pagkamatay ng anak ninyo, kung iisipin nyo, sana kasi pwedeng maiwasan yung ganong klaseng aksidente. Talaga, ma'am. Ano po yung mga question ninyo noong mga panahon na yun? Sabi ko sa kanya, bakit anong nangyari sa'yo? Yung totoong nangyari sa kanya. Bakit pumayag ka na magpunta doon sa tubig? Na hindi naman nila sinabi na doon magte-training. Hindi nila ako inimpo. Yun po. Paano nyo nalaman yung detalye na nangyari sa team building? Sino po ang nagkwento sa inyo? Wala pa po. Wala pa po akong na nagkwento na ganyan-ganyan ang nangyari doon. Walang nagsabi sa inyo? Wala pa po, ma'am. Kasi lumabas po yan sa balita, hindi po ba? Nalunod siya dahil may weights. Yun, ma'am, hindi ko po yun alam kung may nakalagay sa kanya, ganyan. Wala, hindi ko po yun alam. Kasi, So lahat ng lumalabas sa balita, allegations lang. hindi ko alam po yun, ma'am. Kasi hindi ko po hawak yun lahat. Meron po ba kayong nakausap mula sa mga tao na kasama dun sa team building na Wala in-explain din po. sa inyo ang nangyari? Wala po, ma'am. Humingi ng tawad sa inyo sa mga nangyari? Wala din, ma'am. Mayroon nagsabi sa akin na ganyan-ganyan ang nangyari. Pero alam kong nagsisinungaling sila.
kitang-kita ko sa dalawang mata ko po. Sabi niya, nagpunta daw sila sa dagat. Tapos sabi na yung nag-line po sila. Tapos yung anak ko is nandun po sa may bandang ilalim kasi marunong siya lumangoy. So, yung anak niyo daw po ang nilagay sa malalim. Hindi po malalim talaga, ma'am. Parang 6-footer po kasi siya. Dito lang yung tubig. Pero yung iba, dito lang yung tubig. Tapos may coaches daw na 3 daw, ganyan. Staff ng coaches nila, assistant coach, ganyan. Tapos nag-team building po sila. Yun nga, may mga alon daw na gumaganon. Tapos, yun, masaya pa daw yung mga bata na ganon. Tapos yung pangalawa, yun na daw, naghihiwalay na daw sila. Tapos yun daw, hindi na po daw nila nakita si Bobet. Pero mayroon naman din pong ibang kasamahan nila, teammates nila, or hindi ko po alam kasi hindi ko rin sila kilala lahat. Ngayon ko lang sila nakilala kasi nasa social media na po yung mga muka nila. Tapos sabi nila na nakita pa daw niya si Bobet na gumaganon, help! Help! Yan. Tapos siya na hindi marunong maglangoy, naiahon. Yung anak ko na marunong maglangoy, hindi naiahon. Tapos nagsabi pa ng help. Ang dami nila, ba't walang help? Kung narinig pa nila yung help ng anak ko. Sino po yung nakausap ninyo? Yun po, ma'am, hindi ko na lang po muna yan sasabihin po. Sino daw po yung nakarinig ng humihingi ng tulong ng anak niyo? Yun nga, ma'am. Ayaw ko na po yun din isabi sa'yo. May mga detalye po sa mga nangyari doon sa aksidente na hindi natin pakayang idetalye at pag-usapan sa ngayon dahil at this moment ay patuloy po yung paghahanap nyo ng justice. Opo. Ang importante, wala nang mangyayari ulit. Wala nang ibang mahihirap na maging ganun katulad sa amin. Wala nang ibang ina na ang hirap pala mawalan ng anak. Aabutin pa natin na mayroon pa bang mangyari sa iba? Samantala nandito na tayo mayroon ng ebidensya na napatay yung 2 player. Yun po, ma'am. Paano po yung reaksyon ng mga kapatid? Nalaman nilang wala na si kuya nila. Siyempre, lahat kami may trauma pa hanggang ngayon. Bakit sa dami-dami daw ng player, bakit kapatid pa daw nila yung nawala? Ang babait pa naman, walang kaaway, may respeto sa kapwa. Bakit kapatid pa nila yung nawala? Ang question po namin is, humingi po ba ng tawad ang Ateneo, ang eskwelahan Siguro, mismo ma'am. sa inyo? Siguro, ma'am, sa ngayon, humingi na sila ng tawad kasi alam na nila na lalaban ako. Pero nung time na yun, hinintay ko talaga sila na pumunta sa akin, mag-explain na ganyan ang nangyari, aksidente talaga. Tapos, hinintay ko yung paghingi nila ng tawad sa kung ano man ang nangyari sa anak ko. Tapos na sana yun, ma'am, kasi tao lang naman ako. Pero sa piling ko, parang wala silang respeto sa amin na mahihirap. Kasi ma'am, pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, ma'am, galing pa yung anak ko doon sa Aurora. Galing doon, ma'am. Hindi man lang nila binihisan, hindi nila lininisan, tapos parang sinabi lang nila, oy, kunin mo yung baboy doon na nakatay ko, dalhin mo dito sa Arlington kasi dito natin lalapain yan. Tapos dinala nila yung anak ko doon sa Arlington, walang kasama, walang apelyido, walang teammates na kasama, na kahit nag-convoy lang, ma'am, wala talaga. So, isa yan sa mga question niyo. Opo, Nasagot na po ba yun? hindi pa po. Masakit na nga yung nangyari. Ang dami pang question na naiwan. Bakit ang nangyari nung ganon? Ganyan, ma'am. Sinong may kasalanan, sinong sisisihin, sino ang may responsibilidad sa nangyari sa anak ko, sino ang dapat, ang daming tanong. Kaya minsan may part na rin ng galit. May galit, ma'am, pero pinaiiral ko na po yun sa Panginoon. Pero in your part, napatawad nyo na po ba sila sa nangyari sa anak ninyo? Wala nga silang respeto, ma'am. Patawarin mo pa agad-agad. Respeto lang yung gusto kong kunin sa kanila.
hindi mo talaga mapatawad kaagad-agad yung mga taong walang respeto sa'yo. Kasi ma'am, nung dumating kami sa Arlington, ilang oras po ako naghintay para pumunta sila doon, mag-explain. Ganito yung na-aksidente nangyari, ganito po yung nangyari, kaya na-aksidente yung anak mo. Kasi sinabi ko, pag aksidente talaga, may answer din yun. Di ba pag mag-aksidente ka, sabi, aksidente, tapos bakit? Anong nangyari? May report. Nawalan po siya ng preno, nakatulog po siya. Di ba ganyan? Pero sila, hindi pa sila pumunta doon. Wala talagang explain. Tapos naghintay pa ako nakarating po ako sa Arlington alas 2:40 po ng hapon ng June 9 hanggang 1 a.m. na ng gabi. Bago pa po ako pumirma ng investigation kay attorney po. Kasi hinintay ko pa po yung yung pagdating nila doon, nasamahan ako nila, dadamayan nila ako, tapos yung sasabihin nila, mami, patawad talaga, ganyan talaga nangyari. Kasi tao naman lang tayo, di ba? Marunong din tayo magpatawad sa tao. Pero sa feeling ko parang hindi. Walang nangyari. Kaya yun, masabi ko na wala silang respeto. Kapal talaga ng mukha. Pero dahil yung story ni Bobet, maraming naantig dun sa story niya. Kasi maraming nang hinayang dun sa naudlot na what he could have been. Kung paano pwedeng maging sino siya in the future. Buong Pilipinas nakiramay sa inyo. Opo. Hindi lang buong Pilipinas, ma'am. Kahit sa ibang bansa po. Marami po sila. Balita ko kasi nung wake, kahit taga Maynila lumilipad para... Opo. Lahat, ma'am. Anong sinasabi sa inyo ng mga taong nakikiramay? Lumalaban para sa justice po. Sinusuportahan nila kayo dun sa... Opo, 100% po. Hindi lalo kayo nagkakaroon ng lakas ng loob para... Kahit naman po walang magsusuporta, ma'am, alang-alang ng anak ko, lalaban talaga ako sa pinapakita nila. Mas lalo pang masakit, ma'am, kasi nung buhay pa siya nung nagturo sa akin na magbinta na kami ng mga butterbon. Sa akin na magbinta na kami ng mga butterbon niya collection po. Na ginagawa nyo ngayon? Opo. Yung jersey, yung kitchen, ma'am, talagang hindi talaga yung tutulog kasi magpipirma yun ng mga jersey na ibibinta ko po. Yung mga kitchen, pinipirmahan po niyan isa-isa, ma'am. Kasi sabi niya, itong mga memorable ko, ibibinta mo para pag daw ako ng pira, mayroon na akong extra income. Oo, extra income po. So Yun. nung buhay pa si Bobet, in-encourage na niya kayo para dun sa mga merchandise. Opo. Kaya po yung iba, na halimbawa, dahil biglang naging sikat yung story ni Bobet. Rene, ni Bobet, lahat sinusundan na yung mga pangyayari sa Opo, pamilya ma'am. ninyo. And when it comes to public perception, iba-iba yan. Opo. Paano nyo po hinahandle yung hindi magaganda namang sinasabi sa inyo o sa pamilya ninyo? May mga buzzer kasi na magsasabi na porket napatay yung anak ko, parang arat na arat ako magbinta ng mga butterbon niya collection, ma'am. Pero sa totoo, buhay pa yung anak ko, ma'am. Nagbinta na kami niyan. Siya nang sabi sa akin, magbinta kami, ma'am. Yung una na naming, ma'am, post. Nag-post ako, ma'am, tapos share na sa TikTok. Isang araw lang, ma'am, naka-dispose kami ng 100 pieces jersey at saka 150 jersey at saka kitchen po na mga 100 siguro po pieces, ma'am. Kaya sabi ko, pag mag-click ito, ituloy-tuloy ko to, Bet. Kasi parang mas madagdagan yung income namin. Kailangan ko talagang mag-income, ma'am, kasi maliliit pa yung mga anak ko. Tapos, yung buhay pa yung anak ko, sumusuporta na yung mga tao sa amin dahil sa mga merchandise na binibinta namin. Parang mas lalo silang bumibili ngayon dahil sa natat siguro sila or nagpadala sila ng condolence sa akin, ganyan. Na-appreciate ko yun, ma'am. Pero hindi talaga namin maiwasan na may mga taong kahit anong gawin mo mapagmabuti, sinasama nila. Yun, ma'am. Pero okay lang yun, ma'am. May Panginoon pa naman na nagtingin kung ano ang tama. At yun totoo. At yung totoo din, ma'am. Kung may mensahe po kayo sa Ateneo, ano po yun?
sana magsabi sila ng katotohanan. Katotohanan na may respeto, pagmamahal sa kapwa-tao, ma'am. Ano po mensahe niyo kay Bobet? Sana ko, masakit man na nawala ka. Alam ko kung nasaan ka ngayon. Salamat sa mga biyayang binigay mo sa akin. Salamat sa mga opportunity na binigay mo sa akin kahit wala ka. Pero sa ganon, hindi ako masaya sa lahat ng ganon. Kasi hindi dugot pawis namin yon. Gusto ko sana kasi yung pangarap namin is makatapos sila ng pag-aaral, makamit namin yung maihaw namin ang aming kahirapan na dugot pawis namin ang kailangan talaga gawa namin. Yan, ganyan. Pero ang dami pong nagbibigay ng tribute ngayon sa anak ninyo. Opo. Paano niyo po gusto maalala ng mga tao yung anak niyo si Bobet? Gusto kong sabi sa kanila na yung respeto na pinapakita ng anak ko, yun ang gusto kong ipagpatuloy ng iba. Kasi respeto naman talaga, mahirap ka o mayaman, pag may respeto ka sa kapwa-tao mo, talagang makilala ka sa buong mundo. Hindi lang mapera, hindi anong material. Pag respeto talaga yung inuuna, makilala ka talaga. Kasi yung anak ko, sa kapwa namin tao, sa kapwa teammates niya, sa kapwa classmate niya, lahat ng kakilala namin, siguro alam naman niyo na walang kaaway o ano yung anak ko doon. Kasi malaki po yung respeto na ibinigay ko para sa kanila, para yun ang pagtuunan nila ng pansin hanggang kung saan sila dalhin ng kanilang pangarap. Grabe, 18 years. 18 years lang yung pinahiram Opo. ng life para kay Bobet. Yun talaga ang prayer ng buong Pilipinas, makuha niya yung justice na inaasam ninyo. And I'm sure abangan niya ng mga sumusuporta kay Sa Rene. tulong ng Panginoon, ma'am. Kasi wala naman kaming ibang pagkampihan, kundi yung anak ko lang at saka yung Panginoon.